Oh, pero ito talaga pag-uusapan nating malupit. Itong articles of impeachment kay VP Sara Duterte na nakakatawa. Sabi ko sa inyo, kayong mga kupal na mga dinawantae, tsaka mga loyalista nga, panoorin ninyo itong video na to. At pakinggan ninyo itong mga, akala nyo, ganda-ganda ng mga impeachment nyo. Katulad lang yan ng prangkisa ng SMNI. Hindi pa yan totally na-revoke. Bakit? Kasi hindi pa ina-approve ng Senado. So mga bossing, eto na yung articles of impeachment. Meron silang meron silang 7 na mga articles of impeachment na puro patawa. Para naman medyo lumakas-lakas ng konti yung loob ninyo. Tangina, kung alam nyo ba si VP Sara ngayon, nandoon sa Davao. Namimili ng bulaklak, putya, unbothered. Wala siyang pakialam. Sinabi rin naman ni VP ito na okay lang yan. Okay lang yan, Boss Dada. Okay nga yung impeachment para at least may pagtanggol natin sarili natin. Pero ang nakakatawa nito, isa sa magiging abogado ni VP Sara sa impeachment, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, punyeta. Alam niyan lahat ng kabulastugan dyan at alam niya kung papaano lulusutan lahat ng ito kasi alam niya yung anak niya walang kasalanan. O sige na, simulan natin. Una, conspiracy to assassinate President Ferdinand Marcos Jr. Conspiracy to assassinate? Tangina, kalinaw-linaw nung sinabi niya na I will have them assassinated pag inassassinate nila ako. Pag inassassinate nila ako. Ano bang mahirap dun? Sinagot niya na yun. Unang-una sa lahat, ang NBI po ay nangangalap parang ng ebidensya ngayon. Wala pa nga silang outcome. Hindi pa nga sila nagdedesisyon whether itong si VP Sara ay talagang threat sa mag-asawa. Ang sabi niya, pag may nangyari sa aking masama, may inutusan na ako. Pero hanggat walang nangyayari sa kanyang masama, di wala. Mga tanga pala kayo Katulad nito, malversation of 612.5 million confidential funds. Isinama pa dito pati yung confidential funds niya, mga bossing, sa Davao. Confidential funds nga yan At saka dito ang nakalagay, malversation. Ibig sabihin, hindi tamang paggastos or ginastos niya sa ibang bagay. Ang punto rito, this is a confidential fund. Hindi dapat to dinidiscuss. Malversation meaning hindi niya ginastos ng tama or ginastos niya doon sa hindi naman dapat niyang pagkagastosan. Ang tanong, nagastos o hindi? Nagastos, di ba? Meron siyang mga resibo. Di ba? Meron siyang mga resibo. Ayan, nakalagay dito, confidential funds with questionable liquidation documents. Meron siyang mga documents to liquidate itong kanyang mga confidential funds. Hindi lang kayo pumapayag. Buti pa siya meron. Buti pa si VP Sara merong nililiquidate. Kayo wala kayong nililiquidate Certification by liquidation by certification. Ni wala kayong mga resibong pinakikita or itemized na paggastos. Buti si Inday meron. Ayaw nyo nga lang tanggapin. Mantakin mo si Inday Sara, walang kaso sa COA. Kinlir na siya ng COA pero sa Kongreso may kasalanan pa rin siya. Hayop naman talaga, hindi ba? Saan ka naman? Malversation of malversation of 612.5 million? Utangin na 1.5 billion per day. Na flood control project, mga bossing, 500 billion. 90 billion dyan sa PhilHealth. Maharlika Investment Funds. Ang hinihiling ng Kongreso na kanilang budget ay 16 billion lang. Pero ang napag-agrihan dyan sa GAA, dyan sa BICAM, ang napag-agrihan naging doble. Kaya nyo ba dinoble para pambayad ngayon dito sa mga kupal na mga pumirma laban kay VP Sara Duterte? Ayan confidential funds po yan, na-liquidate niya yan. Ayaw nyo lang tanggapin. Kayo nga ang tagal na namin pinabubuksan yung inyong mga book of accounts. Wala kayong maibigay.
Hinihingi ni Duterte yun. Hindi nyo nga mabuksan yung inyong mga gastusin. Saan nyo dinadala pera ng taong bayan eh. Yung mga pork barrel ninyo, saan nyo dinadala eh. Hindi nga ninyo maipakita sa amin eh. Tapos ngayon si Inday Sarang malversation, napakahina nito. Sobrang hina nito kasi nasa batas, mga bossing, ang pagliliquidate ng confidential funds ay hindi dapat lahad at na-liquidate dahil kinlir nga siya ng COA. Besides, ang Davao City po, kung ang pag-uusapan naman natin na yung confidential funds ng Davao sa Davao, tingnan nyo ang Davao City, ang linis. Walang kriminal. Tingnan yung Davao City, walang terorista at saka walang komunista. Ibig sabihin na gamit niya ng matino yung kanyang confidential funds. Enough para magkaroon ng stability at ng peace and order sa kanyang probinsya. Wala pong iniwang utang. Si VP Sara, nung umalis siya bilang mayor, zero debt. Ibig sabihin, zero yung utang. Walang utang na iniwan si VP Sara. So napakalabo nito. Malabo pa to sa sabaw ng pusit. Bribery and corruption in the DepEd. During Duterte's tenure, handling out cash kay Undersecretary Gloria. Pucha, yung may sobre. Mantakin mo, may pera daw yung sobre. Ang ibinalik na lang niya yung sobre. Ginastos niya yung pera pero yung sobre hindi niya itinago. At sinabi naman ni VP Sara yon sa kanyang Zoom meeting sa mga vloggers at reporter noon. Sinabi niya doon na ito daw asawa ng presidente ang nag-uutos sa kanyang mamigay ng pera. Mamigay ng pera, nag-uutos sa kanya. Kaya niya binigay daw itong mga sobre na ito ng asawa ng Pangulo, tapos ibinigay sa mga tao na yan. Pero dahil dumaan kay VP Sara, sinabi na lang nila na galing daw dyan sa galing daw sa Office of the Vice President. Sabi dito, bribery and corruption. Bribery! Putang ina ninyo yung pamimigay nyo ng akap. Hindi ba bribery yan? Binabribe ninyo yung mga tao para iboto kayo. Vote buying. Bribery ang tawag dyan. Puta, lahat ng kasalanan nyo, pinusisi nyo kay VP Sara. Corruption in the putang ina, kayong mga kurakot. Kayong mga kurakot. Ang dami nyong may mga kaso dyan. Mantakin mo, halos karamihan sa inyo meron kayong mga construction firm. Ang laki ng budget ng DPWH, yung mga project ng DPWH na inapprove ninyo sa mga construction firms nyo din dinadala. So putang ina, yung pera ng gobyerno, yung mga proyekto ng gobyerno, kayo nag-a-approve, kayo pa ang kumakamal ng pera, mga hayop kayo. Mga buwisit. Di ba? Walang hiya na yan. Wala ito. Bribery and corruption. Hindi kayang patunayan to kasi that's all hearsay. Hearsay lang yun. Walang umamin ni isa sa mga taga-OVP dito sa abutan na sinasabi nitong itong babaeng ito. Sino ba yan? Yung Gloria. Yung Gloria pala na yan, satanas din yan. Ginamit niya ng OVP para makapang-solicit ng pera. Nasaan na yung pera na nasulisit ng animal na yan? Mukhang pera yan. Kurap yan. Ba't ka maniniwala sa kurap? Ito, number 4. Unexplained wealth and failure to disclose assets. Unexplained wealth? Sabi ko nga sa inyo si Kimbo nga, dati lang nagtatricycle, nagkaroon ng artista van. Hindi naman kagandahan yan. Hindi rin naman kayamanan yan. Paano makakabili ng pagkamahal-mahal na mga designer bags, designer shoes, designer clothes? Paano makakabili ng mga patik yan na mga halagang 20 million, 50 million, 100 million? Yan ang ipaliwanag nyo. Si Paduano, paano yumaman yan? Dati lang naman dati lang namang komunista yan. Si Benny Abante, naka-bulletproof, ang mamahal ng mga sasakyan. Saan galing yan? Yung simbahan nila, kakapiranggot. Ito talaga si Kimbo. Sandamukal, ang dami ng mga relos, mamahaling mga sapatos, mga diamante, mga bossing. Daan-daang milyon ang halaga ng mga ipinakikita niyang mga gamit niya.
Yan yung unexplained wealth. Yan yung hindi natin alam kung pa saan nanggaling. Magkano lang sweldo ng Kongreso? Magkano lang sweldo ng congressman? 300,000? Paano ka makakabili ng tig to 20 million na relos? Hindi lang isa relos yan, napakarami. May mga diamante pa. Yung mga bag niyan. Yung mga bag niyan, mga bossing, 100,000 ang halaga. Utang ina, saan ka naman makakita ng ganyan? Congresswoman ka lang? Dati ka lang teacher, tapos dati ka lang nagta-tricycle, ang baduy-baduy mo pa, tapos ngayon designer clothes ka na, mamahaling watch ka na, kapal ng mukha mo. Yun ang unexplained wealth. Si VP Sara, nakita mo na gano'n si VP Sara? Nakita mong pumorma ng bongga? Ito ba si VP Sara, ang damit niyan, polo shirt, ang pantalon na normal at saka Skechers na sapatos lang? Nakita mo ba nag-relos siya ng daan-daang milyon? Afford niya yan. At saka mayaman to si VP Sara dahil lang napangasawa nito si Franciman Scarpio. Mayaman po, parehas abogado yan. Sigurado naman tayo, may mga naging kaso naman yan na binayaran sila ng malaki kaya maraming pera mga yan. Hindi nyo pwedeng sabihin na mga ano. Hindi nyo pwedeng sabihin na ito sila VP Sara ay involved sa corruption dahil po kita mo naman ang buhay nila sa Davao. Kita mo ba kung gaano kalaki bahay ni Inday sa Davao? Nakita mo ba na may mga sports car siya? Nakita mo ba na mayroon siyang mga Escalade? Si PRD, nakita nyo kung gaano ka-humble yung buhay niya samantalang siya ay ang tagal naging mayor o naging congressman din yan tapos naging presidente pa. Tama yung bahay niya, ganun pa rin, luray-luray pa rin yung damit. Tapos sasabihin ninyo na ang mga Duterte may unexplained wealth. Mga ulol, yung mga Marcos marami, putangin na kunin nyo. Kakapal ng mga mukha nyo. Mga buwisit. O hindi ba, naging 4 na beses daw no 2007 to 2017. Puta, tingnan nyo si Kimbo. O from tricycle, puta, nakapatik Philip. Hindi lang 4 times yung iniyaman yan. Ano pa? Panglima, involvement in extrajudicial killings in Davao. Anak ng tinapay, ito ang isang kagaguhan. Si Leila de Lima, ilang taon naging chairman ng Commission on Human Rights. Naging DOJ secretary pa ng 6 na taon. Naging senador pa ng 6 na taon. Sabihin natin 3 plus 12. 15 years. In 15 years, matagal niya nang iniimbestigahan niyang yang Davao Death Squad. Kahit isang kaso, walang naisampa. Sa dami ng panahon na iginugol niya with all the power of being a DOJ secretary, you have PNP, NBI on your arsenal. Pero wala siyang napatunayan na Davao Death Squad. Ngayon, ito ang ikinakabit nila kay VP Sara Duterte. Hindi nga inimbita ng Quadcom si VP Sara Duterte. Ang inimbita sa Quadcom sa extrajudicial killing si PRRD at hindi nga nila naidiin yung tao. Nandoon na rin si VP Sara noon, hindi nga nila tinanong tungkol sa extrajudicial killing sa Davao. Tapos ngayon kasama siya sa extrajudicial killings in Davao, kabubuhan. Wala talagang kwenta itong articles of impeachment. Alam mo, kahit na pumunta to sa Senado, putang ina, paglalaruan lang. Walang kakwenta-kwenta yung mga articles of impeachment. Ganito kalinis si VP Sara, wala silang makitang dumi. Kaya kung ano-ano na lang yung iniimbento nila. Itong pang-6, destabilization, insurrection, and public disorder efforts. Puta. Dahil daw binoykot niya yung SONA. Ano naman? Marami namang hindi umatin ng SONA. Hindi lang naman si VP Sara. Ang dami rin hindi umatin ng SONA. Si Bongo hindi rin umatin ng SONA. Sigurado ako marami rin kayong mga kaalyadong ayaw umatin ng SONA. Dahil hindi siya umatin ng SONA, kakasuhan nyo siya, i-impeach nyo siya. Putangina, kaya naman pala yung mga vloggers pag pinatawag nyo dyan. Kaya pala yung mga vloggers pag pinatawag nyo dyan sa Kongreso, gusto nyo magpunta agad. Kaya pala gusto nyo magpunta agad yung mga vloggers dyan sa hinayupak na hearing na yan. Dahil pala dahil pala ipakukulong ninyo. So ito si VP Sara, sinabi lang niya designated survivor. Mukha kayong mga ulol. Yan na yung articles of impeachment. Sinabi niya na designated survivor. Siya naman talaga ang designated survivor. At wala naman tayong designated survivor talaga sa Pilipinas. Wala naman tayong ganun. Di naman tayong mga Amerikano. At saka yung leading rallies calling for Marcos resignation. As far as I know, si Inday Sara, hindi siya nag-lead ng rally. Hindi mo nakita si Inday Sara nagpunta sa EDSA nung may mga nagrarally. Yung doon naman sa may Liwasang Bonifacio, di rin siya nagsalita.
Yung diyan sa may Veterans Hospital, lumabas lang siya at nagpasalamat. Never siyang nagtawag kailanman ng rally at ng destabilization. Hindi yan kailanman nagsabi na, mga sundalo, sumama kayo sa akin. Si Bongbong Marcos, ganito. Wala siya ganun. Hinahamon lang nga niya ng drug test si Bongbong. Obstructing congressional investigations. Ano bang investigasyon ng Kongreso ang inobstruct niya? Nagpunta naman siya sa good government. Di ba nagpunta siya sa good government? Hindi naman siya sumumpa pa nga siya. Hindi na nga kayo nagpa-drug test eh. Nangako nga yung mga congressman magpapadrug test. Pag sumumpa na si VP Sara, hindi pa rin sila nagpapadrug test eh. Hindi ba? Walang hiya. And threatening bodily harm. Threatening bodily harm daw sa kay Romualdez at saka kay So nandoon na yun sa may conspiracy to assassinate, dinoble nyo. Walang hiya kayo. Wala na kayo talagang makitang dumi kay VP Sara Duterte kaya kung ano-ano ng mga iniimbento nyo. Diyos mio, hindi kahit kailanman si VP Sara nag-invite or nag-incite ng sedition. Wala siyang ganun. Sabi nga niya, trabaho lang tayo. Huwag na tayo magganyan-ganyan. Kaya lang tinrabaho nyo ng tinrabaho eh. Tinarantado nyo ng tinarantado, pinulitika nyo ng pinulitika eh. Tapos ngayon, magre-reklamo kayo kapag mayroong mga namuong rally. Ang lahat ng mga bumuo ng mga rallies, lahat yun organic. Ang nag-organize nun, mga tao lang mismo. Hindi yan katulad ng mga rally nyo na putangin na ang dami-dami nyo nananawagan pa kayo. Sila Trillanes, sila Chelo Magno nananawagan pa. Tapos ilan lang naman yung nagpunta. Walang ganun kay VP Sara. Organic lahat yan. Yung mga tao mismo ang nagtitipon-tipon para suportahan at protektahan ng mga Duterte kahit di naman nila hinihingi. Organic ang mga Duterte supporters. Mga gunggong. Ito pa. The totality of the Vice President's conduct. So lahat daw ng mga ginagawa ni Vice President, yung kanyang pagkilos, kanyang pananalita, yung kanyang conduct is unbecoming daw of the highest second to the highest position. Unbecoming, pucha, yan na naman tayo eh. Ang dami-dami nga sa inyo dyan sa Kongreso, sa Senado. Puros kayo mga bintang kayo ng bintang, wala naman kayong mga pruweba eh. Yun ang mga unbecoming of a government official. Si Abante nga eh. Kung sigaw-sigawan yung mga resource person eh. Nagmumura pa, minura pa yung vlogger na si Joey De Vivre. Yan ang mga unbecoming. Ito nga si si Fernandez eh. Sinasabi niyan walang kwenta yung mga abogado, wag kang maniwala, Cassandra Ong, sa mga abogado mo. Nag-aalok pa siya ng immunity, hindi naman pala inaalok ng Kongreso yun. Korte lang pala nag-aalok ng ganun, tapos ginagawa nila. Yan ang mga unbecoming. Ang unbecoming, yung mga pikon. Ang unbecoming, yung mga balat sibuyas, yung mamura mo lang sa social media, akala mo naman, batang uhugin na iiyak ng iiyak hanggat hindi nakakaganti. Ang unbecoming po, yung ginagamit ninyo yung inyong kapangyarihan para manikil, para mangharas ng mga kalaban nyo sa politika, ganyan. Yun po yun. So ito po ang 7 articles of impeachment ni VP Sara Duterte. Conspiracy to assassinate, mukhang ulul lang, malversation of 612 million na pera daw, pero puchaya, mas marami silang kinukulimbat. Kaya nating isa-isahin. At saka naipaliwanag po ng malinaw ito, wala pong kaso sa COA si VP Sara. Unexplained wealth, Diyos mio. Napakasimpleng tao nito, ni wala ngang mamahaling relo. Hindi katulad ng mga congressman na putanginang papangit naman. Ang mamahal ng relo. O tapos ano pa, involvement sa extrajudicial killings, wala naman siyang kaso. Wala naman sinampang kaso sa tatay niya eh. Sa kanya pa kaya. Destabilization, insurrection. Naku, Diyos ko po, lalo na hindi nagtatawag ito si VP Sara ng mga rally-rally. Hindi umaating niya ng mga rally-rally. Tapos yun daw unbecoming ng kanyang ugali, yun the totality of the Vice President's conduct as a second highest official. So, 7 walang kwenta, tapos tuwan-tuwa kayo. Utangin na, kahit naman hindi nyo siya i-impeach sa Congress, alam naman namin na ayaw nyo sa kanya sa Congress eh. So wala kaming pake kung in-impeach nyo sa Congress. Mukhang tanga itong articles of impeachment nyo.
Walang bilang, walang lakas. Pagdating sa Senado niyan, puros may mga abogado naman siguro dyan. Siguro hindi naman nila susuportahan yan. At the same time, hindi pinansin ng Senado. Nag-adjourn ang Senado nang hindi pinapansin yung impeachment nyo. At pag-uusapan nila yan sa plenaryo, itong mga senador, mga bossing, iniwan sa kanila ng Kongreso yung bola, akala naman nila iikot na nek-nek nyo. Itong mga senador, mga politiko ito. Tatakbo sa politika ang mga to. Mga bossing, buong Pilipinas, kailangan pogi sila. Alam nila kung gaano katindi ang suporta ng mga tao sa mga Duterte. Ang lahat ng mga senador na kukupal kay VP Sara Duterte, putang ina, huling senado nyo na yan, hindi kayo mananalo. Kaya nila hindi muna inasikaso to para manalo muna sila another 6 years bago siguro nila i-impeach si VP Sara. I'm sure uulan din ng pera dito. Kung magkano yung abutan sa baba, sigurado ako mas malaki yung abutan dito dahil iilan lang sila. Pero ito ang tatandaan ninyo, nakamasid kami. Nakamasid kaming lahat at nakikita namin kung sino ang mga kawatan at kung sino ang mga kalaban dito sa bayang Pilipinas. Mga komunista yan. So ganito mga bossing, mas lalong kailangan nating iboto ang PDP laban si Pastor Apollo Kibuloy at lahat ng mga kandidato na hindi makakaliwa at hindi kasama sa slate ni Bongbong Marcos. Bakit? Kasi pag naupo yung mga yan, naupo yung mga senador ni Bongbong, promise, impeached ito si VP Sara, hindi na ito makakatakbo sa kahit na anong posisyon sa Pilipinas. Kaya maging matibay tayo ngayon. Matindi ang mga laban na kakaharapin natin itong mga susunod na araw, linggo at buwan. Ikandidato natin yung mga kakampi ng mga Duterte dahil kapag naupo ang mga kalaban ng mga Duterte, maniwala kayo, baka hindi lang ma-impeach si VP Sara, baka makulong pa yan. Okay.